Nagsalita na ang panig ni Rufa May Quinto tungkol sa natanggap niyang warrant of arrest kaugnay umano sa investment scam na isang beauty clinic na kanyang ine-endorso. Ayon sa abogado ng komedyante na si Attorney Mary Louise Reyes, biktima lang din daw si Rufa sa kaparehong reklamo na isinampas sa aktres na si Neri Naig. Humarap si Rufa sa umanong 14 counts of violation of Section 8 ng Securities Regulation Code na patungkol sa kawalan niya ng karapatan na magbenta ng shares at mangalap ng mamumuhunan sa negosyo. Pero nilinaw ni Attorney Reyes na walang kasong large-scale estafa na kinakaharap si Rufa May Quinto. She will face those charges. Mag-voluntary surrender siya and magpo-post po kami ng bail for that. She's worried kasi hindi naman totoo yung allegations kasi my client po is just a brand ambassador, a model endorser. Paliwanag ni Attorney Mary Louise. Kung tutuusin, isa din siya sa mga naging biktima nito. Hindi siya yung naging biktima nung pang-scam, but she was a victim in a sense na kinuha siyang model endorser ni hindi sa kanya nakapagbayad ng down payment. Tapos yung mga cheque po, puro tumalbog. Lahat po yan hawak naman po namin yung ebidensya. Ipe-present namin sa court, dagdag pa ng abogado. Sinabi rin nito na ikinokonsidera ni Rufa May na magsampa rin ng kaso. Kahapon lang din kinumpirma ng talent manager ni Rufa May na si Boy Abunda ang tungkol sa natanggap nitong warrant of arrest. Hindi napigilang magsalita ng King of Talk hinggil sa pagkakadamay ng pangalan ng kanyang alaga. Gayon din ang People's Champ na si Manny Pacquiao na franchise o brand ambassador ng nasabing beauty clinic noong 2022. I am alarmed as a member of this industry and as a manager. Para bang gusto kong balikan lahat ng kontrata. Ang endorser ba ay salesman? Pag sinabi ko pong bumili ho kayo ng donuts na ito, ano ba ang aking responsibilidad? Sa aking pagkakaunawa bilang manager, ang nagwawaran po sa publiko na ang produkto ay maganda. At kung matino ang serbisyo ay ang may-ari ng kumpanya. Ang endorser ay maniniwala lamang doon sa sinasabi ng may-ari. Ayon sa batikang TV host at talent manager, wake-up call ito para sa mga kapwa niyang talent manager at sa mga artista na usisahing mabuti ang mga nakalahad sa kontrata na pagkakasunduan nila at ng mga kumpanya. Patuloy ng King of Talk, it's a very complicated case pero palaisipan po ito. I think the industry as a whole, we should be studying our contract more at kaninong responsibilidad ba ito. Diin pa niya, naghikayat ako bumili ng bahay, naghikayat akong bumili ka ng kondo, saan nag-uumpisa at nagtatapos ang responsibilidad. Do I own the company? Am I liable kung, halimbawa, hindi masyadong kagandahan, but I have so many questions. I know that the case is in court. Ang nasabing investment scam din ang nagdawit sa aktres at businesswoman na si Neri Naig na inaresto sa Pasay City para sa paglabag ng Section 8 ng Republic Act No. 8799 na kilala rin bilang Securities Regulation Code. Dagdag pa ni Boy Abunda, isa pang point of interest kung paano kaya nakakonekta itong sila Neri, itong si Rufa May doon sa kaso ng piskalya. It's really interesting na dapat marami tayong matutunan bilang members of the industry, lalo ang mga artist at mga manager, but that for another episode. Ito po yung aking nararamdaman kaya hindi ko po napigilan na hindi magsalita.